Ngayon po ay nandito tayo sa pangalawang bahagi at ito ay may kinalaman po ngayon sa karugtong din po ng pinag-aralan natin kay Pastor. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Personal Transformation, Change in Priority. Okay. Sige ho, tayo ay sumadalig niyo po uli at tayo po ay nananahin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sapagkat hindi aksidente kung bakit kami narito. Meron po kayong mahalagang mensahe na nais ipahayag sa inyong mga lingkod. At sa oras po ito, Panginoon, inihilig namin ang patuloy na pagtubay ng inyong banal na Espiritu at hindi mo namin pinapayagan anumang mga pag-aalala, anumang mga bagay na pwede bumulo sa aming mga isipan at siyang sasagabal upang hindi namin matanggap ang mensahe na nais po ninyong dalhin. Amen. Panginoon, aming pinapakawalan sa pangalan ng Kristo Jesus ang inyong kapangyarihan upang bawat isa sa amin ay magkaroon ng tamang pagtingin at kahalagahan ng aming gawain sa araw nito sapagkat alam po namin niloob po ninyo ito dahil meron kayong dakilang layunin sa bawat buhay ng inyong mga lingkod na sinusugo sa iba't ibang mga iglesia. At upang kami, Panginoon, ay patuloy na mapalakas, magkaroon ng inspirasyon, at patuloy naming tanggapin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang inyong pagpaspas sa amin pong mga paglilingkod. Ito po, Panginoon, ang aming kahilingan at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede mo ba niyong simulan sa atmosphere? Ito, atmosphere ito eh. Magsisimula ko doon. Ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ninyo pagpasok ninyo sa isang lugar, maraming mga tao, masaya kang pumasok, pero pagdating mo doon sa kwarto, lahat sila ay nakasimangot. Ano kaya mararamdaman mo? Challenging. Parang siguro, ano kaya meron dito? Ano problema ng mga ito? Masaya ka eh. Pagdating mo doon, lahat nakasimangot. Parang yung naranasan ng ating Panginoong Jesucristo, noong siya ay tinawag noong tatay. Ito, sabi niyo sa akin kasi yung tatay, anong pangalan nito? Tinawag siya, sinabi niya, malapit na po, naghihingalo na po yung aking anak at mamamatay. Si Jairus. Okay, so, pagdating ng Panginoon doon sa bahay, alam na natin yung istorya ni Jairus, pero meron lang ako gusto bigyan ng punto. Pagdating ng Panginoon doon sa bahay, anong naabutan niya doon sa mga nasa bahay? Nag-iiyakan. No? Kaya nga, tinanong ng Panginoon, bakit kayo umiiyak? No, anong sagot nila? May namatay eh. No, kayo ba pag may namatay, katawa kayo? Siyempre, pag may namatay, iiyak kayo, lalo na kung mahal niyo sa buhay yung namatay. Madulungkot. So, makikita yung kalungkutan, makikita yung kapahayagan ng kalungkutan sa pamamagitan ng pag-iyak o kaya kalungkutan sa mukha. Yun po kasi yung nararamdaman dito, kaya nagmamanifesto sa atin physically. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit kayo umiiyak? Sabi niya, hindi namatay. Sabi niya, huwag kayong umiyak. Hindi man yun sinabi sa Bible, no? Wala na sinabi, huwag kayong umiyak. Ang sinabi niya lang, hindi patay ang bata, natutulog lang. No? So, yung ibig sabihin ng Panginoon, kapag may namatay, okay lang umiyak. Pero pag natutulog lang at umiiyak kayo, ibang klase na yon. Dapat kasi pag natutulog, hindi iniiyakan. No? Ako gusto ng misis ko, natutulog ako kasi mabait daw ako pagtulog. Okay. So, yun yung atmosphere. Ngayon, alam mo ba ninyo na merong sinasabi sa banal ng sa isang pag-aaral na yung mga muscle daw natin sa mukha, kapag tayo ay humingiti, konti lang ang muscle na kailangan para mapangitikan. Di ba? Pero kung ikaw daw ay sisimangot, mas marami daw kailangan muscle ang kumilos para ikaw ay sumimangot. Yan. Sino may katabi mo ngayon? Anong in-exercise niya? Marami mang muscle na kailangan ng konti lang. Yan. Atmosphere. Pero, kaya ko hindi nabanggit, may connection. Kung hindi ka pa mananampalataya, meron nang nakikita sa iyo na isang katangian na parang hindi makakapagbigay ng blessing sa maraming mga tao nakapaligid.
at kung ikaw ay mananampalataya na ganun ka pa rin, meron bang pagbabago? May pagbabago. Kailangan meron kong nakikita pagbabago. May exercise po akong papagawa. Kumuha ko kayo ng ballpen at papel. Sige ballpen at papel. Meron na ho lahat? Okay. Bibilangan ko po kayo isulat nyo lang itong isang word na ito. Okay, isulat po ninyo yung word. Lahat ba may ballpen at papel? Kailangan lahat mag-participate. Sayang, pag hindi kayo nakapag-participate dito. Okay, ready na? Taas nga ho yung kanang kamay, yung lahat ay yung inyong panulat. Ayan, okay, so meron na. Isulat po ninyo ngayon yung salitang transformation. Sulat. O, yung pagtapos na ho, taas sa kamay. Okay. Ayan, okay. O, sige, ngayon ho, ganito gawin nyo. Sa ilalim ho niyan, yung word na transformation, sa ilalim niyan, ilipat ho ninyo yung ballpen nyo sa kabilang kamay. Sa ilalim niyan, isulat niyo the same word, transformation. O sige, ready na ha? Taas ang kamay na nakatapos na. Nakatapos na. Pag tapos na ha, naisulat niyo na sa kabilang kamay. Using yung kabilang kamay. Okay, tagal ha? Okay, sige o. Mas gumanda. Parang tagal, basta ha? Okay, sige po. Diyan po sa ginawa natin, sa dalawang exercise, ano yung madali at maganda rin yung nagawa, yung pinagawa sa inyo? Sa una o sa pangalawa? Sa una. No? O, ang dahilan, sabi ni Pastor, dahil sanay na. Sanay na. Kaya madali na. Ang tanong, may effort ba o wala? Wala. May konti, kaya lang hindi, parang yung effort, hindi mo masyadong napapansin yun. Hindi mo napapansin yun. Pero doon sa pangalawa, nag-exert ka ba ng effort? Tsaka medyo matagal at nahirap kasi hindi sanay. Okay. Alam mo ninyo sa pagpasok natin sa G12, pag hindi ka sanay, sa tingin natin parang hirap, kaya kailangan may effort. No? Kapag tayo ay unti-unti nang binabago ng Panginoon, kunyari dati, ito ginagawa mo, pero alam mo, hindi ka looban ng Panginoon yun, kaya hindi ko na gagawin ngayon. Sa pagsisimula, di ba, meron na ito isang pastor, pinounsel ko, i-member ano ko yun, sa district ko. Sabi ko, Pastor, bakit pa parang lagi kang di nakikita kita, lagi kang malungkot, para bang pasan-pasan mo yung buong church mo, sa likod mo. Ano bang problema? ADS, sabi niya, hindi pa binibigay yung allowance ko. Ang dami naman natin mga pastor, ganyan din ang kalagayan, pero hindi man sila nakikita ko na parang ang haba ng mukha. At para bang gulugo-lugo na, kaya at saka parang gusto nang umalis sa ministry. No? Sabi ko, ba't ganyan ka? Hindi naman problema lang yung tungkol sa delay, yung aming tinatanggap. Napakadami ko pong utang. Sabi niya. Sabi ko, ba't ka naman nagkautang? Sabi niya, sa bagay, may kasalanan din ako dyan, DS. Kasi, nakakuha siya ng credit card. No? Pagkatapos, during that time, kaya pala ng panahon na nagkalutan sa kanya, nung parang maluwag na maluwag yung buhay niya, may bago siyang laptop, may bago nakabili ng washing machine, ganyan. Yan dami, kaya parang masaya-masaya sa noon. Ngayon, hindi na siya masaya, kasi hindi na niya mabayaran yung kinuhulugan. No? So, naghihirap siya ngayon, kung sa kalagayan na yun. At ang sabi niya, ngayon ko lang ngayon, bumili ng mga bagay-bagay. Yun yung pastor na laging bago ang barong. No? Isa nga, nagkasabay kami, mas maganda pa yung sapatos niya kaysa sa akin. Sabi ko, tingin ko pang mukhang pinagpapala itong tao ito, yung pala dahil sa credit card. At ang vision niya, mamili na mamili. Ngayon, sabi niya, nag-i-struggle ako, pastor, pag may gusto ko ngayon, kahit gusto ko, hindi ko na kayang gawin. At sa kanya struggle yun. Hindi kasi siya sanay na hindi mabibili yung gusto niya. Pero ngayon, after a year, no, yung kanyang credit card, kalahati na lang ang utang niya, nababayaran na niya. Kasi nga, kinat na niya yung kanyang vision ng pamimili. At sabi niya nung una, ang hirap.
usap. Pero ngayon nasanay na ako. Pag may gusto ko, sabihin ko lang, Panginoon, gusto ko po yun. Pero pag-iipunan ko po, i-bless ko ninyo ako. At ngayon nakakabili na siya dahil naiipon na niya at nababayaran na niya yung mga card niya. So nagkaroon pa ng transformation o hindi? Nagkaroon. Okay. Sige po. Dito po sa ating pag-aaral, sabi nga personal transformation. Ano ba ang importance of personal transformation? Lalo na kung tayo ay mga manggagawa, mga pastor. Alam niyo, sa ating kultura na tayo mga United Methodists, masyado hong mataas ang pagtingin sa mga pastor. Tama ba ba? Ang pastor, kailangan hindi makakabasag ng pinggan. Ang miyembro, kahit nakabasag ng pinggan, okay lang yan. Ang tawag natin minsan doon, nagkakaroon ng double standard. Pag ikaw ay pastor, ito ka. Pag ikaw ay asawa ng pastor, dapat ganito. Pag ito ay anak ng mga pastor, ito yan. No, kailangan perfect yung image. No, yun talaga. Ngayon ang tanong doon, masama ho ba yun o hindi? Matutusin hindi naman. Kasi nasa leadership ka. At ang leadership mo ay hindi lang sa secular leadership. Meron tayong dala-dala. At ang dala-dala natin, pangalan ng Panginoon. So sabi nga ni Pablo, we are Christ ambassador. We are Christ ambassadors. Lahat tayo ambassador ni Kristo. Kaya hindi ho basta-basta yung ating ano. So tingnan mo natin yung susunod na ano. Sabi rito, bakit po mahalaga ang personal transformation? Una, okay, the importance of personal transformation. Yan. Kailangan meron po tayo dito, brokenness and humility. Ano ba ang kabaliktaran ng brokenness? Paul. No? Ang kabaliktaran ng humility? Pride. Kapag meron tayong pride, at meron tayong pakiramdam natin parang we are complete. Hindi ko na kailangan. No? Kompleto na ako. Kaya minsan hindi na tayo matatakot sa Diyos. Parang hindi na rin natin kailangan ng Diyos. Kasi nasa atin. Hindi ho mangyayari yung talagang personal transformation. Kaya nangyayari ang personal transformation sa atin at kaya tayong baguhin ng Diyos doon sa kanyang plano kung sino tayo maging dapat. Dahil dumarating sa atin yung brokenness and humility. Kaya nga sabi nito, you must be empty before you can be filled. Alam niyo, pag pumasok po tayo sa G12, ito ang mapapasin natin, lalo na pag atin na hong ini-implement yung PEPSOL. Ano ba yung PEPSOL? Acronym po yun doon sa P is for post-encounter, E for encounter, yung susunod na P, post-encounter. Ay, yung una pre-encounter, encounter, post-encounter, and then SOL, School of Leaders. So, hanggang dumating pa sa School of Teachers. Marami ho yan, nagdadaanan. Pag ini-implement na ho natin yun, mga kapatid, kamukha ho ng karanasan namin sa Cavite. So, kasi lahat ng mga pastor sa Cavite, sa district ko, ay dumaan na ho sa process noong ng PEP. Hindi pa lahat nagdero sa SOL, doon pa lang sa PEP. Habang ginagawa ho yung pag-aaral sa PEP, sabi nila, ito sabi ng mga, excuse me sa mga mga senior na pastor na, sa mga matatanda pastor. Sabi ng mga matatanda pastor, pero kasi ako ito tatlong pastor, mas may edad sa akin. Sabi, TS, alam na namin yan. Alam ko na yan. Pakita mo. Ang totoo naman, talagang alam ko na alam talaga nila yun. Wala akong problema doon sa kaalaman pagdating dito. Lahat mo nang ituturo sa PEPSOL, tayo mga pastor, sasabihin nyo rin nga, alam ko na yan. Simple-simple lang naman pala yan Wala pang mas malalim pa dyan. Pag nilaliman ho ninyo, doon magkakaroon ng problema. Kasi kung ano yung kababawan na ituturo, kung tingin natin mababaw yun ang magiging dahilan kaya tayo makakahikayat ng maraming tao. Kung masyadong malalim, hindi maintindihan ng mga iba Pero kung yan ay mababaw kahit bata, kabataan ang maintindihan. Kaya sabi ko sa mga pastor, basta dumaan lang kayo dun sa proseso. Ang tawag nga namin doon may sakit Anong alam niyo ba kung ano sakit? Acne. Ano ba yung acne? Makati dito, yung naging tagyawan, acne tawag doon, acne. Ang ibig sabihin doon ng acne, pag yung pastor ang lagi sinasabi, alam ko na yan. Ang tawag doon, acne.
Wala, alam ko na yan eh. Yung G12, meron na akong ganyang programa. Meron kaming isang pastor sa konferensya namin dito sa district ko. Nung sinimulan namin ang G12, sabi niya, alam ko na yung discipleship, meron din akong sarili kong programa 2 years ago. No? Sinasama namin siya, ayaw sumama. Ngayon, after 2 years, meron ng ilang mga churches lumalago. Dinalikan namin siya, hindi pa lumalago. Hindi yung uusad. Pero sabi niya, alam ko na yan, meron din akong sarili kong programa. Kaya sabi ng DS niya, kala ko ba meron akong sarili programa sa discipleship? Itong katabi mong church, nung sumama ito, at liit ngayon, doon din na sa laki mo. Pero sabi mo, alam mo na yan. Bakit? Kasi may pride. Ayaw makita na parang wala siyang alam. No, yun ang problema natin dito. Kaya kapag tayo ganun yung attitude natin, mga kapatid, hindi tayo matatransform. Kailangan matransform tayo doon sa tamang attitude para magkaroon tayo ng ugnayan. Yung sabi nga, di ba, kahit sa destinuhan, kaming mga DS, tinitingnan namin yung kanilang giftedness, kung ano yung gift, at saka ano yung need ng church. Pag kinakailangan mag-match yung need at yung kakayanan ng church. Para kapag yun ay na-meet, mayroong progress na nakikita. Ngayon kung yung attitude natin ay hindi tama at papasok tayo dito sa system na ito at sa vision na ito, walang mangyayari. Kaya kinakailangan muna may brokenness and humility. Naalala ko tuloy yung story tungkol sa isa naming dating kabataan. Kumakaten yun sa sa UMM Breakfast Fellowship. Dahil siya, hindi pa naman talaga siya kalalakihan, sumasama lang siya sa tatay niya. Madalas, kapag yung presidente ng kalalakihan ay magpapabili ng tinapay, no? Ang nag-volunteer, actually nag-volunteer itong kabataan ito, ako na po ang bibili. Okay? So, sa maraming mga breakfast fellowship namin, tuwing bibili na ng tinapay, automatic ito sa presidente, kahit hindi nag-volunteer ito, inaabot na yung pera. Kapatid, ito yung pambili ng tinapay. Siya naman, kukunin niya, nakangiti, bibili na yon ng tinapay at kakainin na namin yung tinapay sa breakfast. Dumating yung panahon na itong kabataan ito sa kanyang pag-aaral, architecture yung kanyang kinuha, hanggang siya ay pumasa sa board at siya ay naging ganap na architect na. Ito, magandang storya. Umaattend pa rin siya doon sa breakfast fellowship. At nung panahon na magpapabili na uli yung presidente ng tinapay, inabot uli sa kanya. Nakatingin siya doon sa presidente at ibinalik yung pera. Sabi niya, pasensya na po, architect na po ako. No? Kaya minsan may mga pastor, pag nag-doctorate na sabi, kung tinawag mo pastor, ay doktor na po ako. Kaya natatanggal yung no? So, pride na, no? Hindi ko pwede sa G12 yun. Sa aking distrito, meron po akong isang pastor na nauna sa G12. At ang nag-mentor sa kanya, galing sa labas, hindi ko sa Methodist Church. Kaya nung pinasok namin yung G12 doon, nung nalaman ko na nagsisimula na siya, sabi ko, pwede ba ikaw na ang mag-mentor sa ating distrito? Ganun yung usapan namin. Tapos, nag-umpisa na kami ng proseso hanggang yung nagme-mentor sa kanya, nag-umpisa na kami ng mga encounter retreat. At unti-unti, ang unang mga nagkakantak sa amin ng encounter, puro hindi Methodist. Pero ngayon almost 60% na nagkakantak na encounter retreat, 18 na ng mga Methodista. Meron na kami na buong team na yun ako nagkakantak ng G12 sa aming district. At nagulat yung pastor, nung sabihin ko sa kanya, kasi sa sistema ko, kinakailangan magpapailalim ka sa isang mentor. Dahil sabi nga ni Pastor Fernando, mentoring ito Sabi ko sa kanya, dahil ikaw ang nauna dito, kahit DS ako, ikaw ang magiging mentor ko. Sabi niya, ay hindi DS, ikaw ang DS Sabi ko, oo, DS ako dito sa distrito, pagdating sa programa, pagdating sa ibang mga area, DS ako. Pero pagdating sa G12, ikaw ang mentor ko. Yun. Kaya ngayon, ganun ang ginagawa namin. Pag meron akong tatanungin, kahit alam ko, sabihin ko, kapatid na, ito yung plano kong gawin, ito ba sa tingin mo? Sige, yes, ganyan. Actually, ngayon nga, meron siya mga material na binigay sa akin na gagamitin dito. Kasi siya na yung nagme-mentor sa amin. Pero siya ay isa sa mga pastor ko na nasa ilalim ko. Sa G12, kapag ikaw ay walang humility, hindi
mapalad po kayo, ang TST nyo, talagang open sa ganitong gawain. Kasi unang-una, kapag ang pastor ay hindi open dito, walang mangyayari sa local church. Mamaya makikita ko natin. Secondly, tinanong natin, the brokenness and humility. Pangalawa po. Yan. Passion for Jesus, not church growth. Ano ba ang passion ninyo? Lumago ang iglesia? Kaya ba kayo umattend ng seminar nito para lumago ang iglesia? Siyempre. No, di ba? Wala akong masama na bawat isa sa atin ang ating goal, kaya gusto nating magkaroon ng isang magandang sistema sa discipleship ay para lumago ang iglesia. Lalo na yung iglesia pinaglilingkuran natin. Yun po yung gusto nating mangyari. Pero ang sabi ko dito, para magkaroon ng personal transformation, dapat ang passion mo ay hindi yung church growth. Ang passion mo ay kay Jesus. Okay, bakit? Kanina meron nung nabanggit si Pastor Ver. Pag tayo pumasok sa system na ito, kahit na wala tayo sa system na ito, yung ating lang ugnayan sa Panginoon, kay may G-Flag o wala, kay merong UMC o wala, yung ilagay lang natin sa isip natin na ang tangi lang na meron ako ay yung kaugnayan ko sa Panginoon, kung tanggapin ko siya bilang aking Panginoon. Dapat meron na nangyayari sa buhay natin nun eh. Ano yung isang pinakamahalagang bagay na dapat nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya? Kapag tinatawag mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon, yung iyong daily communion, no? Yung ating interpersonal relationship sa Diyos. At paano natin ginagawa yun? Through prayer and daily devotion. Yung passion for Jesus, nakikita yan doon sa gustong-gusto mong babasahin yung salita ng Panginoon. Gustong-gusto mo siyang kakausapin sa pamamagitan ng panalangin. Ito, aminin ko po sa inyo, nung ako nagsimula ng matapos sa seminaryo, doon na rin nagsimula sa seminaryo ata, dumalang na ang pagbabasa ko ng Biblia. Mas marami na ako binabasang libro kaysa sa Biblia. No? Bagamat nung nasa seminaryo ako, sinikap ko ho, na sa buong panahon na ako nasa seminaryo, mabasa ko ang buong Biblia. At nagulat ako, marami akong kaklase, nung tinanong ko, after seminary, nabasa mo na ba ang Bible? Pastor ho ito. No, almost siguro mga nasa 60% ng tinanong ko, sabi nila, hindi ko pa nga natatapos. Diyos ko, 10 years, 5 years, 10 years sa ministry, hindi pa nababasa ang buong Biblia. Ayoko na pataasin ang kamay ninyo. Pero yung passion sa Panginoon, nagdadrive sa atin ng Espiritu para alamin natin yung kanyang kalooban. Kaya nga sa Bible, di ba sa Joshua 1:8, anong sabi? Do not let the word of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to obey everything that is written on it. Then you will be prosperous and successful. So, hindi naman sinabi doon, read the Bible daily. Sabi doon, do not let the word of the Lord depart from your mouth. Meditate on it. Yung word, we must meditate on it day and night. Kasi hindi naman pwedeng araw at gabi nagbabasa ka ng Biblia. Sa umaga, nagbasa ka, at yung binasa mo, you meditate on it day and night. Halimbawa, nabasa mo, ibigin mo ang iyong kaaway. Bilang pastor, ang dami nag-o-offend sa iyong mga miyembro. So, tingin mo sa miyembro mo, kaaway lahat. Ngayon, kung nagme-meditate ka na ibigin ko yung kaaway ko day and night, no? Pag nakita ko yung miyembro niyo, sasabihin ng puso ko, ay sabi ng Panginoon sa akin, ibigin ko rin. Tapos ito pa Panginoon, pinapatawad ko na po. Kasama na yun sa brokenness. Sa humility, nandun na rin yun. Tsaka yung passion mo sa Panginoon, nandun yun. Magagawa mo magpatawad dahil yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil meron kang communion sa Kanya. And it's because of your passion. Kaya tingnan mo ninyo, kahit si Rick Warren sa Purpose-Driven Church, ang sabi niya, huwag niyong i-aim yung church growth. Kasi ang i-aim ninyo, magkaroon ng church health. Kapag ang iglesia ay walang sakit, lalago yun. Kapag ang iglesia may sakit, kahit ano gawin mo, hindi yun lalago. Parang tao. Ang tao, pag may sakit, nalulupay-pay. Pero kung yan ay masigla, nagiging productive yun, lumalago. Nakaka-achieve siya ng maraming mga bagay. Bakit? Kasi wala siyang sakit.
Kaya ho tayo nagkakasakit kasi nawawala ho yung passion sa Panginoon. Ano ho? Sige, okay ho magtanong ha. Sige. Ginagamot mo. Ayaw naman. Ayaw ho. Kanya na ang boses. Sige po. Ginagamot mo yung sakit ng iglesia. Ginagamot sa iyo. Oo. Ginagamot ko rin yung sakit na iglesia. Nagagalit sa'yo. Huwag niyo hong gamutin. Alam po ninyo sa G12, ito ho. Mamaya makikita din natin yan. Kapag ikaw ay may passion kay Christ, ang purpose kasi ng G12, isa sa mga purpose, sinasabing purpose ng G12 ay loving God and loving men. No, loving God and loving men. Hindi lang lalaki, pero men. O, pero human. Kahit kung hindi natin intentionally nagamutin yung problema ng iglesia, kung meron hong nakikita sa atin na magandang halimbawa sa ating buhay, yun po ang nagiging mensahe sa buhay ng iba para makita nila na si pastor na mapagpatawad eh. Minsan nga nakikita, kala ko ito, pastor, ba't hindi man mapatawad yung ayaw makipag-usap sa miyembro. Pero kung nakikita, meron reconciling spirit yung pastor. Sa halip na yung malikiso, nakikita nila, ay talaga pala si pastor, makikita ko dito yung pagiging makadiyos talaga. No? Doon sa ating action, no, hindi lang sa binipreach natin, kundi yung pati yung pinamumuhay natin, nagmamanifest po yung passion for Jesus. Kaya dahil doon, nagkakaroon ng growth. Diba? Amen po ba? Nasusundan niyo ba ako? Okay. Pangatlo, as the worker, o bilang mga pastor, deaconesses sa ating mga iglesia, you must first set the example for your church. Actually, ito yung sinasabi ko. Bagaman, tingnan mo ninyo, sabi nyo kanina, hindi naman masama yung expectation ng mga miyembro na tayo ay parang mga superman. Meron kasi silang parang ikaw ay isang hero, ikaw ay idol, ganun na pananaw eh. Hindi naman talaga masama yan dahil saan mo sila titingin ng pwedeng maging totoong halimbawa ng pananampalataya. Di ba dapat nakikita yung pagiging totoo ng pagiging mananampalataya natin sa mga leader ng church? Tingnan nyo nga ako yung katabi ninyo na magandang halimbawa ba? When. Yung when sa amin eh, kailan? Hindi ko okay naman, kaya yung when, magandang halimbawa pa yung katabi mo, when? Kailan? Lagi, yes. Dapat. Okay. So, yan po yung ating So, ito yung importance of personal transformation, brokenness and humility. No? Kaya kagaya ho dito, yung attitude natin dapat to. Huwag yung acne. Alam ko na yan. Kailangan i-empty mo muna yung iyong sarili para ikaw ipapunuan ulit. Pangalawa, magkaroon tayo ng passion for Jesus. Hindi ang nasa isip natin, para lumago ang church ko. Minsan na, meron pa ako nahuli, ganito yung kanyang motibo eh. Sabi niya, DS, kaya ako umaattend dito kasi gusto ko lumago yung church para mapakita ko doon sa church na nagpaalis sa akin. Malaki ang na-miss nila nung ako'y pinaalis nila. No, ibang purpose eh, no? Parang palalagoy niya itong church na ito kasi yung nakaraan, ayaw mo siyang sundin. Yung espiritu pa lang kanina. Pero kung ang passion mo sa Panginoon, kahit sa kadalin, sisingaw at sisingaw, yung magagawa mo para sa iglesia. Sabi nga, ang leadership, ano ba ang definition natin sa leadership? Leadership is influence. Pero, kung ikaw ay good leader, good influence ka. Kung ikaw ay bad leader, bad influence ka. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Kaya, we must set the example for our church. Next. Ito, G12 vision is not a method of church growth. Gusto ko muna i-emphasize yun. Hindi yung ito isang method. No? Kaya ngayon pala, hindi naman pala itong method for church growth, ba't ako nandito pa?
Sabi rito, rather, it is first the way God has revealed how to be a disciple of Jesus. And how to make more disciples. Bilang DS po, wala na ho ako doon sa kalagayan na pag humihingi ako ng report. Bagamat kailangan pa rin, hinihingi ko pa rin. Gaano ba malaki ang inyong attendance ngayon compared last year? Halimbawa sa worship service. Ang mga pastor gustong-gusto pag magre-report sa DS, ipapakita ko sa statistics medyo tumaas. Kahit tumaas ng isa o dalawang tao, at least may growth. Ang tawag natin doon, growth. Pero hindi yung growth yun, addition yun eh. Ang growth is multiplication. Yung 10, naging 100. Yung 100, naging 1,000. Ang tawag ko doon, growth. Kasi multiplication. Ang sabi ng Panginoon, go and multiply. Hindi naman sinabi niya, go and add. Kaya nga, 10 taon, nadagdag 3 tao. Addition yun. Meron pa kasamang subtraction doon. Okay. Ngayon, ang akin naman tinatanong, hindi lang po yung kung ilan na ang miyembro. Ang malagaw sa akin ngayon, sa mga miyembro mong yan, ilan na ang naging totoong alagad. Diba? Yun ang problema. Yes. Kasi nakafocus tayo sa church membership at hindi naman mo masama yun. Ulitin ko po, hindi mo masama na concern tayo sa church membership. Ang masama, kung hanggang matapos na yung buhay natin sa ministry, hindi tayo nakapag-disciple. May mga churches, 10 taon na yung Bible study, yung nagtuturo, 10 taon na rin siya nagtuturo, yung tinuturoan niya, yun pa rin. Hanggang namatay na yung tuturo, yun pa rin. At kung namatay na yung tuturo, namatay na rin yung Bible study. Bakit? Nawala yung apostolic mandate. Hindi naturuan, hindi naging disciple talaga yung mga tinuturuan at na-train ng mga leaders para later on, sila na rin ang mag-disciple at mag-train din ng iba. At mag-multiply. Dapat kung meron ako 10 na aking tinuruan at naging alagad talaga ito, yung 10 yan, darating time, hindi ko na makakasama sa Bible study, iba naman ang iba ang Bible study ko. Yung 10 yan, nagpa-Bible study na rin. Humahayo na rin at naging leader na rin. No? So ano ba tingin ninyo sa ating church? Maintenance. Sabi ni Pastor, hindi sa akin ang galing. Maintenance daw. Parang high blood dito, yung ka lang ang inom. Hindi mo naman susunod yung problema. May maintenance siya. Ako ho, nung umabot ako ng 235 pounds, naramdaman ko na hirapan na akong lumakad, nabigat ng katawan ko, konting lakad, hinihingal. Ngayon, sabi ko ito. Malaking tiyan ko niya, titin na yung tiyan. Nililiit lang ko dali. Ang totoo niya, yung misis ko may dalang polo. Bago yan eh. Bago yung polo na yun. Sinuot ko kanina. Hindi kasya. Kaya nag-text ako, Mama, paano yung bukas wala ako isusuot? Naka-t-shirt na lang ako bukas. Kasi hindi kasya yung pinadala mong polo. Akala niya alis sa akin. Okay. Yun, may maintenance na lang tayo. Pero dapat, magkaroon ng transformation. Kaya dumating yung time, from 235, bumaba ako ng 195. Pero masyadong naging haggard yung itsura ko, natakot din ako nun eh. Binintain ko na yung 200. Ngayon o, 210 ulit ako. At least, wala pa rin yung 25 pounds. Wala pa rin yung 25. Dati nga, 235 eh. Pero, tingnan pa na lang ko, lumayin pa rin ako. Kailangan lang nakita yun. Sabi rito, ito namang discipleship ay nakita na natin doon sa Matthew 28. Maliwanag na po yun, hindi ko na ulitin. Okay, next po. Ayan. Kinakailangan mo magkaroon tayo ng focus. Kung kinakailangan mag-change tayo ng priority sa ministry, let's do it. Kung sa loob ng 10 taon, ganyan ka na at nakita mo naman walang pagbabago at ikaw ay sa halip na ikaw ay nasasayahan sa nangyayari, ang outcome ng iyong ministry, kundi lalo nalulungkot ka pa, siguro may konting lang out of focus tayo. Hindi natin nai-hit. Kasi naniniwala ako, if you are in the right place, doing the right things, no, at the right time, yung blessing, tsaka yung success, dumarating yun. Hindi tayo naging effective kasi
Kumbaga sa isang, parang ano yan parang halaman. Doon sa Tagaytay, minsan meron ako nakita ng halaman, napakaganda. Nalipat na ako sa Caloocan ng sa Grace. Sabi ko doon sa kaibigan ko, kunin ko itong halaman na ito at tatanim ko doon sa Grace. No? Pagkaraan lang ng ilang araw, patay yung halaman. Tawag ako, bakit namatay ito? Sabi ba tinanim? Sabi ko dito sa amin, sa Caloocan, ay naku, mamamatay na niya, dapat at least dito lang sa area ng Cavite. Kasi yung atmosphere, hindi pwede dyan. Kaya atmosphere, yun naman yung ginawa ko yung atmosphere. Kaya nga yung walang humidity, yung tamang atmosphere yun sa G12. Ang atmosphere dapat may humidity. Atmosphere gusto mo laging matuto, parang bago ulit. No, hindi mo sinasabing ako doctoral na ako mag-G12 ako, tapos ang pinag-aaralan, ibigin mo yung kaaway, alam ko na yan Hindi yung alam Priority. Change in priorities. Focus. Ano ho yung dapat mag-focus? Una, yan. Mag-focus tayo sa master. Sino ba yung master? Ako, si Bishop Arechea. Pag hindi ko inakmali si Bishop Arechea, mawawala ako. Pero totoong master natin, ang Panginoon. Alam natin lahat yan, mga ginagamit. No? Tayo mga instrumento lang, mga obispo, mga DSS, yan. Pastor, yung mga leaders natin sa church. Pero talagang totoong master natin, doon tayo dapat nakafocus. Immerse yourself in the vision. Ano yung vision? To win souls and make disciples. Yun po ang vision ng G12. To win lost souls, to win the lost, and win and make disciples. Iba-iba ho ang, minsan nag-iiba-iba yan Sa amin, sa Cavite, to win souls and make disciples. Sa area ng Bulacan, to win the lost and make disciples sa kanila. Pero isa lang mo yan. Okay, so doon mo i-immerse yung iyong sarili. Panginoon, dahil ito yung huling habilin mo for us to go and make disciples. Yung huling habilin daw, napakahalaga yun. Diba? Kunyari, yung mahal ko sa buhay, sabi niya, pag ako namatay, iburol ko lang ako ng isang araw, tapos pasulog mo na ako. Yun ang habilin. Ngayon, merong ganito nangyari, true life ito. Namatay. Tapos sabi ng misis, ang bilin mo sa akin, iburol lang ng isang araw, tapos ipapakrimig na. Eto yung nanay, at saka mga kapatid. Hindi, iburol natin ng 3 araw, meron pa yung kapatid sa Amerika, darating. Tsaka ayaw namin ipasunog. Dapat sinulat Dapat daw sinulat, kailangan pa na ebidensya. Asawa na kayo pinagsabihan. Yun. Ano tingin niya nangyari? Nag-away-away, media. Kasi magkakaiba ng hindi sumunod doon sa bilin. Alam niyo tayo, sa Great Commission, pag hindi tayo sumusunod, kaya nag-aaway-aaway ang mga churches natin. Yun mo, dito tayo nakafocus. Ang focus natin dapat soul winning. Ang focus natin, issue ng church, issue sa institution. Hindi mo masama yun dahil steward tayo. Pero kung doon lang napofocus ang maraming oras natin na sinasayang natin yung ating time, effort, at resources, tingin nyo ba na nasa tamang track pa rin tayo? Yes. Yes. Ang nakikita ko ngayon, lalong-lalo na, hindi lang dito sa NEPA, karamihan sa mga church natin, church structure ang focus nila Hindi yung soul winning o discipleship. Kaya ito po yung kina-challenge namin sa inyo ngayon. Ako, may kundisa rin ako. Lolo ko, pastor, may DS, may mga kamag-anak ko. Lumaki na ako sa UNC. Pero dumating ko sa puso ko, nasabi ko, kasi ilang beses, naka-attend ako ng ilang mga conferences sa Amerika, pati ang Amerika, nakita nga natin bumabagsak din. At sila mga nagtatanong sa atin, mga Pilipino, meron ako mga BSS na nagtatanong sa akin, paano kayo lumalago sa Pilipinas? So, tinuwento ko sa kanila, tinuwento ko yung G12. Ano yun? Yung mga Latino, naka-identify sila kay Cesar Castellanos, alam nila. Pero yung mga Amerikano hindi. At kung tinanong ko sila nung panood ako ng School of Congregational Development sa Tennessee,
Ang sabi ko, ang tanong ko doon sa mga nasa grupo, meron na ba tayo na-develop as United Methodist Church ng isang system for discipleship? Sabi ang sagot sa akin, we are still developing. Wow! For more than centuries na tayo old. Ngayon pa lang nagdi-develop. Kaya talaga ito ang nangyari sa atin. No? So masisisi mo ba na mag-adapt tayo ng ibang system na nakikita natin na pwedeng tumagulo? At wala naman sinasabi sa disiplina natin bawal. At totoo nga kami sa annual conference namin sa Cavite, in-approve na ang i-adapt ang G12 as a program for discipleship. Kaya may mandate ako ngayon sa mga pastor at mga churches na gawin ito. Kaya pag may pastor na umaayaw, dahil mandated ng konferensya, kapatid, okay lang yan kung ayaw mo sumama, pero ito ang mandate. I-report ko lang na mayroong ilang pastor na hindi sumama. Okay, lahat sumama na. Tsaka sabi ko, pag nag-destino ko ngayon, naka-G12 yung church, ang kailangan na G12 pastor. Saan ka pupunta? Wala na ako sinabing gano'n. Basta sinabi ko lang yun. Sige po. Darating po. Ano ka? Babad. Babad, nakababad. Tama po. Lubog, ilubog. Para baptiso. Baptisin. Sige, para matuto ko na ito ka yun. Tama po. Yun na ho Kaya sabi dito, yung focus dito, gumabad ka sa vision na Panginoon na nagbigay. Ito po, sige, naintindihan ko po yung maganda ko yung sinasabi ninyo. Totoo yan. Ito, every quadrennium nagbabago tayo ng tema Ngayon yung tema natin naka-focus naka-ugnay. Pero sa susunod na quadrennium kaya yung pa rin ang focus. Hindi natin alam. Sa General Conference, malalaman natin yan. Pero, kaya nga ang sinasabi, ang system na ito ay hindi ito method o kaya programa. Hindi siya program. It is a way of life. Kaya ang way of life siya, kahit ano pang programa ng church, magsusoul winning pa rin ako. Magsa-cell group pa rin ako, magdi-disciple pa rin ako. Kahit ito ang programa ng church, natutulungan ko pa yung church. Kaya lang, alam niyo, may konting effect. At hindi lang konti. Mayroong malaking effect na mangyayari sa church kapag kayo ay nag-cell church na. Magbibigay po ako ng halimbawa. Parang dinidiscuss ko na lahat na yun. Baka kasi makalimutan ko mamaya. Meron tayong isang UCCP Church sa Bulacan. Kinuwento niya ng isang Methodist pastor na nasa G12 na ngayon. Ito ang nakahikayat sa kanya para siya mag-G12. Kasi sabay silang na-destino. Pagkaklase sila sa seminaryo. Sabay silang na-destino, magkapit-bahay sila sa Bulacan. Pareho lang ng laki ng church. Pero after 3 years, pumuputok na sa 400 yung UCCP. Yung Methodist, nasa mga 70 pa lang yung kanyang membro. Tapos nagugulat sila, may mga Sunday na may mga bisita. Pag tinanong nila, paano po ninyo nalaman ito? Tinuro kami ng pastor dito sa UCCP kasi hindi na kami ma-accommodate doon. Sabi, pwede rin daw dito. Yung spillover ng G12 doon, pumupunta na ngayon doon sa o binigyan na barato yung pastor. Nagkakausap kami yung dalawang pastor. Kaya sabi niya, since then, sabi niya, sige, G12 na rin ako. At ngayon, nag-grow na rin yung church na yun sa Bulacan. Nagkaroon siya ng nag-refocus siya. Balik-ulit tayo. Nag-focus ulit siya doon. Nag-immerse na siya doon sa vision ngayon. No? Pangalawa, chasing priorities, mag-focus ka sa master. Second, mag-focus ka sa motivation. Ano ang motivation natin?
Sabi na, bilang mga pastor, preaching, we must preach to prepare the people for discipleship. Ayusin nyo na lang yung grammar. Basta preaching to prepare the people for discipleship. Palitan nyo yung 2, 4. Kaya dapat ang laman ng message mo may kinalaman sa soul winning, tungkol sa pag-encourage na kayo ay magkaroon din ng small group, sumama kayo sa mga grupo. Tayo, sa Methodist, maganda sa atin dahil may mga grupo na tayo, di ba? Methodist men, kababaihan, kabataan, yan, lahat yan. And then, preach on loving God and loving others. Mag-focus tayo doon kasi yan doon ang mga tema ng discipleship. Okay, yan ang dapat mag-motivate tayo, maging motivator tayo dito. Tayo mismo, motivated. Kasi kung mag-G12 ka, tapos hindi ka na motivated, wala mangyayari. Kasi ikaw ang magsisimula sa church, ikaw ang key leader. Okay, and then finally, model. Okay. Ikaw ang magmamodel ng primary cell. Ako ho, nung ako'y naging DS, nung nagsimula na ako sa paano ako magkakaroon ng cell, wala naman ako local church. Pero hindi mo ako na-prepare na magbukas ng cell. Meron mo akong open cell. Malalaman niyo ano yung ibig sabihin namin ng open cell. Bakit pag may open cell ba, may closed cell? Yes, may closed cell. Ano yung primary cell? Ano yung prototype na cell? Lahat ng mga terminology yan, madidiscuss po natin dito. Pero pag sinabing open cell, hindi ko ito 12. Pwede ito magsisimula sa 2, 3, o kaya sumubok sa 12. It doesn't matter. Open cell ang tawag doon. Bilang DS, nag-open ko ako ng cell. Sabi ko sa pastor ko, na wala pang mga cell group, hindi pa nag-open. Kung wala kayo at gusto nyo sumama sa cell group ko, sumama kayo sa akin. Kaya ngayon, may mga pastor na sumama sa akin. Meron ako mga district leaders, mga like ko. Sabi ko sa kanila, yung church niya naman, hindi pa nag-open ng cell. Para magkaroon tayo ng prototype na cell, sumama kayo sa akin. So, sumama. Pero hindi ko ganun ang pagpili ng ng cell group. Kasi may proseso yun. Sa akin, sinimulan ko lang na mag-open. Pero mamaya makikita natin hindi yung ganun ang pag-open talaga ng cell. Dadaan ka dun sa prayer for 3 or 30 days. Dadaan ka dun sa proseso yun. Tapos mag-one verse evangelism ka. No? Pero sa mga pastor, hindi na i-evangelize yun. Kaya tinatawag ko na lang. Siguro pwede na yun, pastor. Tinawag ko na lang. Kasi naniniwala ako, ligtas na yung mga yun. Kung kumilala na sa Panginoon. Ganon din yung ibang mga like ko. So, mahalaga yun. Para ma-model mo sa kanila. Kasi kung hindi mo ma-model, hindi rin nila magagawa sa iba. Okay. So, kaya yung yung model mo? Sa primary cell, yung model mo yung soul winning, yung consolidation, tsaka yung cell life. Yung cell life, merong 4 na W. Ano po yung 4 na W yun? Welcome, worship, word, at saka work or witness. Work or witness. So, didiscuss natin yung fully sa mga susunod. So, yan lang po yung yan po yung kailangan natin para tayo magkaroon ng focus talaga. So, transformation at magkaroon ng refocusing para sa bagong priority. Pagiging priority ko ba talaga ito sa iyong ministry? Kahit nag-iisa ka, kahit yung council ayaw, tayo ng Methodist pastor DS ayaw ng council Isa kahit ng DS wala magawa Kunyari sabihin ng council, hindi kami nagbibigay ng apportionment. Council decision. Wala magawa yung DS. Kundi sulatan. At paalalahanan tungkol sa protectionalism. Pero para masyado makapangyarihan yung mga council. Kasi nga, under tayo sa program. Pero kung ikaw, meron kang personal ministry mo at nakakahikayan ka, nakikita yun ng local church. Okay? Okay mo ba? Naintindihan mo ba natin yung sinasabi ko rito? Okay, parang iba, parang out of focus. Okay, so yun lang o. Wala na. Okay, so tama-tama. On time tayo, alas 12. Kakain mo tayo. Witness lang, o kaya word. Isa lang po yung word witness. Welcome, worship, word, witness, or word. Yung witness kasi, word yun Sa iba kasi ginagamit word.
sa ibang manuscripts, ginagamit witness. Kaya tingin namin doon, work with witness, ang work natin is to witness. Yung sa word. Word. Kailangan mo yung salita yung teaching natin. Proclamation of the word. Okay? Does it make sense, mga kapatid? No? So, dito tayo magsisimula. Okay? Sige, tumayo po tayong lahat. Kung may mga question po kayo, mamaya i-reserve niyo yung mga question.